Are you ready to transform your health and take control of your life? Join Kwentong Low Carb with Uncle Justin, a powerful live stream program under the Life Without Rice movement. Discover real-life success stories, expert insights, and science-backed strategies on low-carb living, metabolic health, and disease reversal. Learn how to fight diabetes, hypertension, obesity, and more through proper nutrition. With guest interviews, inspiring testimonials, and practical tips, Kwentong Low Carb is your go-to guide for sustainable, healthy living. Don't miss out! Join Uncle Justin and start your low-carb journey today. It's your time. Magandang gabi mga kalokab. Dito po si Uncle Justin ng Life Without Rice movement. At tayo ngayon ay live mula dito sa Marikina City para sa ika-105 episode ng Kwentong Low Carb. Okay. Ang ating magiging paksa ngayong gabi o magiging kwentuhan ay paano ba nagsimula ang fat is bad na myth, no? So ito ay isang malaking mito, no? Okay, sabihin natin ganito mga ka-low-carb. Ang lahat ng bagay ay mayroong pinagmulan, no? So kailangan nating nararapat nating unawain kung ano ang mga batayan ng pag-iral ng mga pananaw katulad ng masama ang pagkain o masamang kumain ng taba. Okay. So nakagis na natin yan, umiral yan sa ating kamalayan, nagising tayo, nagkamalay tayo, na yun na yung umiiral sa lipunan, nakamalayan natin, ano? Masama ang taba, no? So nakagisnan na rin natin, mga ka-low-carb, na masama ang pagkain ng lagi ng karne, no? Lalo na ng red meat. At ganoon din ang mga itlog ay iwasan ng pagkain ng itlog, lalo na ang egg yolk. Iwasan ito. No? Ang lahat ng mga ito ay kailangan nating maunawaan ang pinagmulan. Ano? So ang ating paksa ngayong gabi ay merong tema na pangkasaysayan. Ano? So uugatin natin ang rason, ano? Saan galing, sino ang nagpakana nito, sino ang nagpalaganap nito. Anong panahon, ano ang period, ano ang social environment, ano ang pangyayari, no? Bakit lumaganap ang ganitong pananaw, no? Na ang taba ay masama sa katawan ng tao. So yun ang ating magiging paksa mga kalokab. Sa mga nakaraang episode natin mga kalokab at sa mga ilang serye ng ating mga blog posts ay napagkwentuhan na natin ang hinggil sa ancestral diet kung tawagin, ano? Tinutukoy natin dito na umabot na ng mahigit 2 milyong taon na umiral ang tinatawag na pangunahing pagkain ng ating mga ancestors o mga ninuno ay fats and protein sapagkat ang kanilang paraan ng pamumuhay ay hunting and gathering, no? So doon umiikot ang kanilang pagkain, no? At ito ay umiral ng 2.5 million years, no? At hanggang sa humantong sa nakalipas sa 10,000 taon na nabuo, na-develop naman dito ang agrikultura. Doon nagsimula ngayon ang pagtatanim at pag-harvest ng mga agricultural crops or plant-based na mga pagkain. At na-develop ito hanggang sa nakalipas na 100 hanggang 150 years, na-develop at na-modernize ang mga pagkain sa mundo, no? Ito yung tinatawag na-develop na ang mass production ng mga pagkain at tinatawag natin sa kasalukuyan na modern diet. At sa nakalipas na 70
70 years, no? 50 to 70 years ang ating magiging paksa ngayong gabi, mga kalokab, hinggil doon sa paano nagsimula ang fat is bad na meat, no? Okay. So, meron akong slide na ipakikita rito, mga kalokab. Ito ang okay. Nagsimula tayo sa ating kwentuhan ngayon ng 1950s. Ang pagsilang ng mito, no? Ng meat, no? Itong meat ng low-fat meat, kung tawagin. Si Ancel Keys ang ama ng low-fat meat. Okay. So, nagsimula yan ng 1950s. Sinilang ito parang nailunsad, nagbukas, nalikha at lumaganap ang pananaw na ang low-fat ay dapat na maging pangunahing pagkain ng mga tao. Isang Amerikano na nagngangalang Ancel Keys ang nagsimulang umingay sa larangan ng nutrisyon at puso. Sa panahon na yon, tumaas at dumami ang mga heart diseases sa Amerika at naghanap ang publiko ng simpleng paliwanag. Si Ancel Keys, isang matalinong siyentipiko, pero kilala rin siya bilang isang mayabang at agresibo, ay naglatag ng tinatawag na diet heart hypothesis. Ang sabi niya, ang pagkain ng saturated fat ay nagtataas ng kolesterol sa dugo at ang mataas na kolesterol ay direktang nagdudulot ng heart disease. Okay. So, yan ang kanyang hypothesis, ano? Upang suportahan ang kanyang ideya na ito, meron siyang isinagawa na tinatawag na 7 countries study, no? May problema lang ito sa kanyang ginawang ito sapagkat mayroon siyang data na naipon mula sa 22 na bansa. Inikot niya yung 22 na bansa. Pero pinili lamang niya ang tinatawag na 7 bansa na sumusuporta sa gusto niyang konklusyon. Ang tawag dito ay data cherry picking o sadyang pagbubura ng mga datos na hindi tugma sa gusto nitong patunayan. Sa mga graph na kanyang ipinakita, malinaw na parang may direktang relasyon sa pagitan ng taba sa pagkain at heart disease. Pero kung isasama ang buong data set, mawawala ang malinaw na linya na gusto niyang ipakita, no? So isipin mo, 22 bansa ang kanyang inikot at 7 lamang doon ang tumutugma sa kanyang teorya na gustong maging konklusyon na lilitaw, ano? At dito na nga umusbong yung tinatawag na paglaganap ng fat equals bad mindset, no? Sa sirkulo ng media at medical conferences, naging headline ang pahayag ni Ancel Keys na ito. Hindi nagtagal, kumapit ito sa imahinasyon ng publiko at ng mga doktor. At dito na umusbong nga ang fat is bad mindset. Isang ideya na sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya ay magiging pundasyon ng pandaigdigang payo sa nutrisyon sa susunod na mga dekada. Okay. So yun, low-carb ang mga pakana ni Ancel Keys. Yan ay uminog yan sa early, sa buong dekada ng 50s. Ano? So sumunod na paksa natin sa ating timeline ay noong 1955. May isang very significant na mga pangyayari. Isang pangyayari sa buong mundo, lalo na sa Amerika, ang unang heart attack ni US President Dwight Eisenhower. No? Okay. So, sa ating timeline, yan yung isa sa mga significant na mga pangyayari. No? Noong September 23, 1955, si Pangulong Dwight Eisenhower ay nagkaroon ng heart attack habang siya ay nagbabakasyon sa Denver, Colorado. No? At inisip nila nung simula na ito ay indigestion
Subalit napatunayan ng kanyang doktor na ito ay meron silang tawag dito, no? Heart attack itong inabutan niya, no? Ang tawag sa kanyang karamdaman ay myocardial infarction, no? Inilagay siya sa isang army hospital sa Colorado kung saan siya ay nanatili ng halos 7 linggo, no? Para sa kanyang paggagamot at pahinga, no? Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking usap-usapan sa buong Amerika tungkol sa kalusugan ng Pangulo at ang kakayahan niyang mamuno, no? Ang doktor na gumamot sa kanya ay si Dr. Paul Dudley White na kaibigan ni Ansel Keys, no? Itong doktor na ito, dating pangulo ng American Heart Association, si Dr. White, ano? At siyempre nag-promote siya ng mga ideya na dapat umiwas si President Eisenhower sa taba at kolesterol, siyempre batay sa teorya ni Ansel Keys, no? So naging turning point ito para gawing solusyon, ano? Solusyon sa sakit sa puso ang low-fat diet kahit kulang sa matibay na ebidensya. So ipinalaganap ito sa buong bansa at nag-invento sila ng mga slogan na kung tawagin ay fat clogs arteries, eat low fat to avoid heart diseases. So ganoon ang kanilang mga slogan. So ano ang significance nito, mga ka-low-carb, ano? Ang significance ng heart attack ni Eisenhower ay number 1. Ano? Meron akong natukoy na 5 significance dito sa buong mundo at hanggang sa kasalukuyan ay umepekto. Dahil siya ay isang presidente, ang kanyang heart attack ay nagbigay ng malaking pansin sa sakit sa puso bilang pambansang problema. Naging malaking issue ito sa media, sa publiko, at kaya naman tumindi ang interes sa sanhi at paraan ng pag-iwas dito, no? So yun yung public interest, nakuha ang atensyon ng publiko, no? Ang pangalawang significance ay ang pagtulak naman sa diet heart hypothesis ni Ansel Keys, no? Sa panahon ding yon, lumalabas ang ideya na ang pagkain ng taba, lalo na ang saturated fat at cholesterol, ay nagdudulot ng pagtaas ng blood cholesterol na nagpapataas naman ng panganib ng heart attack. Ang heart attack ni Eisenhower ay ginamit bilang halimbawa o babala na dapat bawasan ang taba sa pagkain. So, meron silang material ngayon, ano? Meron silang ginamit nila sa propaganda yung pagka-atake ni yung heart attack ni Eisenhower, no? Ang pangatlo na significance ng pangyayari na yan ay ang pagpapalakas ng fat is bad meat, no? Dahil sa kanyang kalagayan at ang epekto nito sa publiko, lalo pang lumakas ang paniniwala na ang taba sa pagkain ay pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Pinangunahan ng mga ahensya gaya ng American Heart Association, FDA at USDA ang kampanya laban sa taba simula noong 60s to 70s. May particular na kwentuhan tayo dyan mamaya, no? At ang pangapat ay ang pagkakaligaw ng pansin sa ibang mga factors. Sinadya ang focus sa taba at kolesterol upang makalimutan o maisantabi ang iba pang mahalagang factors gaya ng refined carbohydrates, sugar intake, lifestyle katulad ng smoking, lack of exercise, no? At iba pang mga metabolic issues na mas malaki ang papel sa pagtataas ng cardiovascular risk, no? At ang panglima na significance nito ay ang long-term effect ng pangyayaring ito, no? Dahil sa matibay na paniniwala na fat is bad, umiral ang low-fat diet sa loob ng dekada, no? Yung buong 50s na yon, no? Kahit hindi naman ito epektibo para sa lahat at minsan ay nagdudulot pa nga ng mas mataas na sugar consumption. Nagresulta ito sa pagtaas ng obesity, type 2 diabetes
at iba pang mga metabolic syndrome. Sa makatwid, ang heart attack ni President Eisenhower ay isang naging turning point, no? Napakalaking turning point ito na nagpasiklab sa takot sa saturated fat at cholesterol. Kaya lumakas ang fat is bad. At ito ang naging basihan ng mga patakaran pang diet at medical na regulasyon na lumaganap sa Amerika at sa buong mundo. Kahit na hindi ito ganap na tama o kompletong paliwanag sa cardiovascular disease. Okay. So malinaw mga ka-low carb, yun ang ating pangalawang punto sa ating timeline. Okay. Ang sumunod naman ay noong 1956. Okay. Noong 1956, American Heart Association at Big Food Alliance nagsanib, no? Pumapasok na dito ang pagkukutsamaan ng dalawang entity na ito, no? Ang American Heart Association ay nag-propose na ang pagbabawas ng taba sa pagkain ay makakatulong upang mabawasan ng coronary heart disease. Ang American Heart Association ay tumatanggap ng malaking pondo mula sa kumpanya ng mga vegetable oils, ng margarine, ng cereal, at mga processed food. Yun yung ang funding ay nagmumula sa mga ito, no? Sa mga big food companies na ito. Naging opisyal na rekomendasyon ng American Heart Association ang replace animal fat with vegetable oils at margarines. You know? Nag-boom ang industriya ng seed oils at processed carbs kapalit ng natural na taba gaya ng butter at lard. Ang Big Food ay nakakita ng oportunidad para i-develop ang low-fat processed products na mas mura pero mas mataas sa refined carbs at sugar. No? Ganon din, ang Big Pharma ay nakaposisyon para magbenta ng cholesterol-lowering drugs sa hinaharap. So nakita natin mga ka-low carb, ano? Ang American Heart Association ay tumatanggap ng mga pondo mula sa mga big foods para magsalita siya pabor sa mga kumpanyang ito. No? So, ang sumunod nating timeline ay noong 1960s at pumasok na ang industriya. No? Noong 1960s, pumapel dito ang Sugar Research Foundation. Tawag sa kanya ngayon ay International Sugar Research. Ito ay isang US sugar industry lobbying group. Lumalabas ang ebidensya na sila mismo ang nagpondo ng mga pag-aaral para ibaling ang sisi sa taba at alisin ang spotlight sa asukal bilang sanhi ng heart disease. So yun yung kanilang mga maniobra. No? Noong 1967 na ilathala sa New England Journal of Medicine ang mga artikulong sponsored ng sugar industry para linisin ang pangalan ng asukal at siraan ang taba. Okay. So, ang sumunod sa ating timeline ay naglabas na. Kaugnay nito, naglabas na ang American Heart Association ng sarili niyang dietary guidelines. Alam nyo, dito sa period na ito, ang American Heart Association ay isang grupo, organisasyon ng mga doktor na napaka-impluwensya, no? Malakas ang kanilang impluwensya sa gobyerno at sa iba't ibang ahensya ng lipunan, ano, ng gobyerno, no? At tingnan natin, ano, isa-isahin natin ang tinatawag na guidelines. Inilabas ng American Heart Association ang kanilang unang opisyal na dietary guidelines. Isang makasaysayang sandali ito sa nutrisyon na tuluyang naglatag ng pundasyon para sa low-fat craze. No?
At meron akong ilang naihanda na data rito. Ano ba ang laman ng guide na ito? No? Ang sabi ng guide ng Association of American Heart Association, number 1, mahigpit na babala laban sa pagkain ng saturated fat mula sa karne, mantikang galing sa hayop at dairy. No? At ganun din ang cholesterol, lalo na mula sa itlog at mga shellfish. No? Nirekomenda nila na palitan ang saturated fat ng polyunsaturated fat vegetable oils mula sa mais, mula sa soybean, ganoon din ang cottonseed. No? Pinaniwala ang publiko na ang pagbawas ng taba at kolesterol ay makakapagpababa ng risk sa heart disease batay sa teorya ni Ansel Keys at sinusuportahan ni Dr. Paul Dudley White, yung doktor ni President Eisenhower. Okay. Yun yung gabay ng AHA. No? Bakit mahalaga ang pagtalakay sa punto na ito? Ito ang unang-unang pagkakataon na isang prestigyosong organisasyon sa medisina ay opisyal na nag-endorso ng low-fat diet para sa publiko. Malaki ang impluwensya ng American Heart Association sa gobyerno, sa mga doktor, sa media, kaya mabilis na kumalat ang mensahe sa buong Amerika. At kalaunan, naging template ito ng mga sumusunod na dietary guideline sa buong mundo. So, naging worldwide na, no? Ano ang mga sabi ng mga kritiko ng panahon na yon? Kulang ang matibay na ebidensya mula sa randomized controlled trials upang patunayan na ang pagbawas ng taba ay tunay na nakakapagpababa ng heart disease. Pinaboran nito ang vegetable oil industry at cereal manufacturers na kalaunan ay tinaguri ang bahagi ng big food. Nagbukas ito ng pinto para sa isang dekadang kampanya para i-demonize ang taba habang tuloy-tuloy ang tahimik na pagtaas ng asukal at refined carbs sa pagkain ng publiko. So ano ang epekto nito? Ang 1961 guidelines ng American Heart Association ang nagsilbing official seal of approval para gawing kaaway ang taba na naging global standard sa nutrition hanggang sa dekada 2000 kahit patuloy na lumalabas ang ebidensya na taliwas dito. Okay. So pasok tayo sa 1960s to 70s. Pagsabay ng low-fat push, habang lumalarga ang pagtulak doon sa low-fat diet, ay pinupus naman ang pag-iimbento ng mga gamot. Okay. Habang dumadami ang kaso ng obesity, diabetes at heart disease dahil sa high-carb diet na itinutulak ng low-fat movement, nagsimulang pumasok ang Big Pharma para magbenta ng tinawag nilang solusyon. Okay. Habang dumadami ang tao nagkakaskit ng obesity, diabetes, heart diseases dahil sa high-carb diet na ito, ang Big Pharma ay naglabas ng cholesterol-lowering drugs. Bitaw dito yung statins at iba pang maintenance medicine para sa hypertension, sa diabetes, at heart disease. At ito ay naging pattern, mga ka-low-carb. Habang tinutulak ng American Heart Association at gobyerno ang low-fat, high-carb diet, tumataas ang sakit at lumalaki rin ang merkado para sa gamot. At lumaki, naging dambuhala ang mga tubo, ang kanilang profit para sa maling nutrisyon at nagresulta ng chronic disease at naging lifetime dependence sa gamot. Ano ang resulta ng ganitong panlilinlang ng mga big food at big pharma? Dekada ang maling nutritional guides
na tinanggap na parang siyensya. Pagsira sa reputasyon ng taba, butter, itlog at karne. Hindi ba ang sinasabi natin, 2.5 million years na naging pagkain yan ng ating mga ancestors. Pero ginawan lang nila sa isang iglap noong simula noong 50s ay demonize nila ang mga pagkain na ito. No? Sa kabila ng ganitong kasabay ng pag-demonize na ganitong kampanya ng Big Food, ay umusbong naman ang mga negosyo ng Big Food at Big Pharma bilang partner sa negosyo ng sakit. Ano? So ano ang lesson natin dito sa ganyang pangyayari, mga kalokan? Hindi aksidente ang low-fat meat. Ito ay bunga ng maling datos, corporate funding at media propaganda at pharmaceutical profit motive. Isang cycle na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Okay. So, hanggang ngayong 70s, tignan natin, ano? Nitong 70s na ay lumaganap na sa gobyerno ang pananaw na ito na low fat ay ang fat ay masama sa pagkain ng tao at dapat low fat diet at high carb ang kanilang struktura ng kanilang pagkain. Ginamit nila ang gobyerno at ginamit nila ang media. Okay. Noong 1977, ipasok ko yung slide. Ano? Noong 1977, merong inilabas si McGovern report kung tawagin ang unang opisyal na dietary guidelines ng US. At inilabas ito ng si McGovern, si George McGovern ay isang pinuno ng US Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs. At siya ay senador noon, si George McGovern. Isang landmark report ito na kilala bilang Dietary Goals for United States. Ito ang kauna-unahang formal na gabay sa pagkain na inendorso ng pamahalaan ng US. Kanina, ang nag-i-endorse pa lamang ay ang mga American Heart Association. Ano? So this time ay ang gobyerno na mismo, no, ang nag-endorso. Itong report ni Senator McGovern. Ano? Ito ang kanyang official text. No? Ito ang kanyang official na report. Itong libro na naipalaganap niya noong panahon na yan. At ang mga binabanggit dito ay basahin natin. Ano? US dietary goals. Number 1, increase carbohydrates consumption to account for 55 to 60% of the energy intake. Number 2, reduce overall fat consumption from approximately 40 to 30% energy intake. Number 3, reduce saturated fat consumption to account for about 10% of total energy intake and balance that with polyunsaturated and monosaturated fats, which should account for about 10% of energy intake. You know? Ganon din, ang pang-apat na dietary goals nila ay i-reduce ang cholesterol consumption to about 300 milligrams a day. Number 5, reduce sugar consumption by about 40% to account for about 15% of total energy intake. Pero hindi nila isinama dito yung mga bread at iba pang mga glucose producing food. Ano? At ang number 6 ay reduce salt consumption by about 50 to 85% to approximately 3 grams a day lamang. Ano? So takot na takot sila doon sa pagkain ng asin doon sa mga period na yan. Ano? Okay. So naging official endorsement na ito ng gobyerno ng Amerika, no? Itong report na ito ni Senator George McGovern. Bakit mahalaga ito sa ating talakayan ngayong gabi, no? Ito ang naging unang official government endorsement kasi
ng low-fat at high-carb diet na nagsimula ng malawakang pagbabago sa mga patakaran at kultura sa pagkain ng Amerika. Ginamit ito bilang batayan ng mga school lunch programs, ginamit ito sa mga hospital diets at maging sa mga textbooks at ng medisina. No? Sa madaling salita, umiral ito sa buong sistema ng nutrisyon at kalusugan sa buong Amerika. No? Dahil sa mataas na visibility at official status, agad itong tinanggap ng industriya ng pagkain at mga healthcare providers. Isipin mo, lalahanin natin, ano? At ang Amerika, during that period, 70s yan, ano? Ay siya ang dominant superpower sa buong mundo, di ba? Bagamat meron silang tunggalian sa pagitan ng USSR, pero dominantly siya ang nangingibabaw, siya ang superpower sa buong mundo. At kung ganon, ang lahat ng mga bansa, ang mga ekonomiya na sumusunod sa kanya ay sinundan lahat itong ganitong endorsement ng gobyerno ng Amerika sa healthcare system na ini-endorse ng Amerika. So ano ang naging epekto nito? At kritika ng marami. No? Lumakas ngayon ang demand sa processed carbohydrates at mga low-fat na product na madalas ay mataas sa asukal at refined grains. Hindi ito base sa matibay na randomized controlled trials, kundi higit sa epidemiological studies at teorya lamang ni Ansel Keys, no? Inimbentong teorya, no? Wala sa praktika, teoryang lutang. Itong pinagbatayan na ito mula sa pag-aaral ni Ansel Keys. Nagkaroon ng hindi inaasahang pagtaas ng obesity, metabolic syndrome at diabetes sa mga sumunod na dekada. Na kalaunan ay sinisisi sa maling dietary guidelines. Naging instrumento ito ng big food para i-market ang mga processed, low-fat pero high sugar food. Okay. Ano ang sumada ng punto na ito? Ang McGovern report na ito ang simula ng pagkalat ng fat is bad, carb is good. Yung kanina, yung hypothesis ni Ansel Keys ay masama ang fat, no? Doon sa pagkain ng tao, at ginawa nilang halimbawa yung heart attack ni President Eisenhower noong 1955. Dito naman, sa gobyerno ng Amerika ay idinugtong na nila, fat is bad at carb is good. Dito na pinagsama yung low carb, high carb at low fat na balangkas ng pagkain, na nakakaapekto ngayon sa nutrisyon hindi lang sa US kundi sa buong mundo hanggang sa araw na ito sa kasalukuyan. So, ganoon ang implication nito na low carb. At tingnan natin ang isa pang slide natin. Noong 1980s na, no? Ang pagputok naman ng tinatawag nating cholesterol panic. Okay. Cholesterol panic. Dito naman sa 1980s na, no? Sumiklab ang tinatawag na cholesterol panic. Isang panahon ito na matinding takot sa taba at cholesterol bilang pangunahing sani sa sakit ng puso. Sipin mo na-develop yan 50s to 80s, kaya talagang ang laki ng epekto nito sa tao, no? Kaya nagpapanik sila doon sa cholesterol. Kaya pagka narinig nila yung cholesterol, ay talagang nagpapanik sila at yun ay iniiwasan nilang kainin, At sabi ng FDA at USDA, naglunsad ng malawakang kampanya laban sa taba at kolesterol. Sipin mo alinsunod sa patakaran ng ni McGovern ng Estados Unidos
So, kumana na rin, ano, kumilos na rin itong Food Drugs Administration at USDA, United States Department of Agriculture, para sa malawakang kampanya laban sa taba at kolesterol. Ano? Kung ganoon, ang food industry ay nagpakalat ng tinatawag na low-fat products. Maalala nyo, doon sa label ay nakalagay doon sa label ng mga pagkain ay low-fat ang nakalagay. Ano? Kapalit nito ay nilagyan ng asukal na masarap, mas masarap kung mayroong asukal. Ano? Pinaigting pa ang pag-promote ng low-fat diets bilang solusyon sa epidemic ng heart disease. Naglabas sila ng mga regulasyon na nag-aatas sa mga food manufacturers na maglagay ng nutrition labels di umano na nagbabawal o naglilimita sa taba. No? So, kailangan ilagay mo doon na konti lamang ang taba kung hindi man walang taba yung pagkain na inilalako mo. No? So, ganun ang kanilang mga regulasyon na iniutos doon sa mga food manufacturers. Siyempre, tutugon dito ang food industry, no? Sa kampanya na ito sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang pagkain na low-fat o kaya fat-free na mga product. Ito ngayon ang simula ng pagdami ng mga ultra-processed foods na low-fat ngunit mataas sa sugar na naging sanhi naman ng pagtaas ng obesity at diabetes. Sa makatwid, sa kabilang banda naman, ang Big Pharma ay siyempre nagsisimula na rin silang i-market ng agresibo ang kanilang statin drugs, mga cholesterol-lowering medications na unang nailunsad noong late 1980s simula sa luvastatin. No? So, magkakasabot lahat yan. Ano? Sina Ansel Keys, yung American Heart Association, yung mga Big Pharma, yung sugar industry, itong food industry, Big Pharma, ang gobyerno, ay iisa ang tono. Nagkokoros sila na fat is good, at fat is bad, at carbs is good. So ano ang konsekwensya ng mga ito? Sa halip na bumaba ang ang problema sa obesity at iba pang metabolic disorders, patuloy at mabilis na tumaas ang mga ito. No? Obesity, type 2 diabetes, metabolic syndrome, at malaganap na ito sa buong Estados Unidos at iba pang bansa. Ang focus sa kolesterol at taba ay nagtago sa tunay na problema, ang sobrang konsumo ng sugar, refined carbs at processed foods. Nagkaroon ng malawakang dependency sa gamot at yun na, natuto na at naging sampalataya na sa daily maintenance sa mga umiinom ng statins at iba pang maintenance medicine imbis na solusyonan ang ugat ng problema. At ang 1980s, ang dekada na ito ay naging dekada kung saan ang takot sa taba at kolesterol ay ginawang negosyo na tinulungan ng malawakang kampanya ng gobyerno, marketing ng food industry at mga pharmaceutical companies na nagbigay ng pansamantalang solusyon sa mga sintomas, hindi sa sanhi ng mga chronic diseases. So, idugtong na natin mga ka-low-carb ang 90s. No? Ang 1990s, golden age ito ng statins. No? Ang Pfizer at iba mang pharma companies ay kumita ng bilyong dolyar sa Lipitor, Socorro, Crestor at iba pa. Sa puntong ito, halos automatic sa prescription ang statin kapag mataas ang kolesterol mo, no? Kahit wala kang sintomas o ibang risk factor. Hindi ba? Ang bibilis magbigay ng reseta itong mga doktor na ito, no? At kailangan natin na itong mga ganitong mga pangkasaysayan na presentation natin ay kahit wala kang sintomas ay automatic na nagbibigay ng mga reseta.
para sa mga maintenance na ito, no? At lalong lumalalim, ano, mga kalokar, ang paniniwala ng madla, no, ng madlang publiko na ang kolesterol ay kaaway. So napakalayo, no? Malalim ang pinag-ugatan nitong mga ganitong pananaw ng tao sa kasalukuyan. No? So magpatuloy tayo doon sa iba pang institutional effort, ano? At ang 1992 pagsulpot ng USDA Food Pyramid. Hindi tumitigil itong gobyerno ng Amerika, no, para linlangin at magpakalat ng kabulustugan at panlilinlang sa buong mundo, no. Inilunsad ng United States Department of Agriculture or USDA ang kanilang tinatawag na iconic na food guide pyramid bilang bahagi ng kanilang official na dietary guidelines. Ito ang naging unang visual na gabay na naglalayong tulungan ng mga Amerikano na maintindihan kung paano balansehin ang kanilang pagkain sa araw-araw. Ano? Ang USDA Food Pyramid ay simbolo ng low-fat, high-carb dietary dogma na naging global influence ito. Ngunit nagdala rin ito ng unintended health consequences dahil sa sobrang pagkonsumo ng mga refined carbohydrates. At yun na nga, madalas nating talakayin at ilantad itong USDA Food Pyramid na dapat ay baliktarin itong tatsulok na ito. At dapat pangunahin na pagkain natin ay fat and protein, fat and meat. No? Okay, pagpasok naman ng 2000 period, ang tinatawag na nagkakaroon na ng BTAC, no? Yung kanilang claim na fat is bad, carb is good, ay dumadami na ang hindi naniniwala, no? So nagkakaroon na ng contradiction sa mito na ito, sa myth na ito, no? Lumalabas ang maraming meta-analysis na walang malinaw na ebidensya ng saturated fat ay sanhi ng heart disease. Ilang cardiologists at nutrition scientists ang nagsimulang magsalita, pero siyempre madalas binabaliwala ito o tinatawanan. Ang mahalaga dito ay question na itong mga ganitong pakana ng Estados Unidos at ng mga dominant big pharma at big food. You know? At nitong 2010, unmasking the lie, ano? Lumaganap na ngayon ang paglalantad. Ano? 2015, ang US Dietary Guidelines na ay nagtanggal na ng limit sa dietary cholesterol. Ano? Tahimik nilang ginawa ito at walang public apology. No? Nag-adjust sila. No? Yung USDA Food Pyramid ay nag-adjust na sila at hindi na naging strict yung tinatawag nilang dietary cholesterol. Ano? Marami na mga documentary films, YouTube doctors at independent researchers ang nagsimulang maglabas ng mga datos laban sa low-fat dogma. No? At tampok dito ang ang fat fiction. No? At after ng ating broadcast ngayon, ay pwede kong i-post dito ang link para sa documentary ng fat fiction kung saan inilalantad dito ang kahibangan ng USDA sa pagpapalaganap ng food pyramid at kasinungalingan at sa buwatan ng big food, big pharma at ng gobyerno mismo. At nitong 2020s na, no, mga ka-low-carb, ay ang pagbabalik ng healthy fats. No? So, talagang ang tinatawag nating ancestral diet ay kailangan ipalaganap at kailangan yakapin nating muli na ito ang tunay na solusyon para sa pagdami ng metabolic, malunasan ng metabolic disorder at katulad ng obesity, overweight, diabetes at metabolic syndrome, no? Na nilikha ng low fat, high carb na diet, ano? So ang low carb at keto movement ay lumalakas sa social media at iba't ibang peer reviewed studies sa buong mundo, no?
Maraming doktor na rin na functional, sa hanay ng functional at integrative medicine, ang bumabalik sa prinsipyo na cholesterol ay hindi kaaway, kundi mahalaga sa buhay. May mga bansang nagsimula ng mag-revise ng kanilang dietary guidelines, kabilang ang United Kingdom, ang Canada, ang Australia, ang Japan. Marami ng bansa nagsimula ng balikan at i-revise ang kanilang lumang low-fat, high-carb na patakaran at pinapalitan ito ng mga guidelines na mas nakatuon sa kalidad ng pagkain at metabolic health. Ang cholesterol scare ay produkto ng maling siyensya. Ito ay political influence at corporate profit na tumagal ng mahigit 70 na taon at ngayon pa lang nagsisimula ang mainstream na aminin na sila ay mali. Okay. So, yun mga ka-low-carb, ang ating kabuang timeline ng ating tinatawag na kailan sumulpot ito, paano sumulpot, sino-sino ang mga nagpakana nito, at humantong ito doon sa kamay ng Estados Unidos na siya ang pasimuno, isa sa mga nangunguna na nagpasimuno sa ganitong pagpapalaganap ng low-fat, high-carb diet. Okay, dito natin tatapusin ang bahagi na ito, mga ka-low-carb, ng ating paano nagsimula, paksa natin na paano nagsimula ang fat is bad meat. At ang ating programa na Kwentong Low-Carb ay inilulunsad na lamang natin ito tuwing linggo, tuwing linggo ng alas 7 ng gabi sa paraang live. At in between ng ating broadcast na hindi available ang ating mga low-carb practitioners na mag-share ng kanilang mga karanasan sa kanilang tagumpay at low-carb journey, ay nagbibigay tayo ng mga talakayan katulad ng ating talakayan ngayon. At maaaring ito ay short lecture or webinar type na mga kwentuhan. At batay dito, inaanyayahan ko ang ating mga followers at miyembro ng Life Without Rice Movement na magpadala ng mungkahi na mga paksa na po pwede nating talakayin kaugnay sa pagsusulong ng ating low-carb movement at paglantad ng mga kasinungalingan ng mainstream healthcare system. So muli mga ka-low-carb, ito po si Uncle Justin at nagpapasalamat ng marami sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo at padayon.